Kung kayo po ay isa sa milyon-milyong Pilipinong senior citizen, SSS pensioner o GSIS pensioner na nakakita ng post tungkol sa 6,200 piso na pensyon na daw ay ilalabas na sa unang linggo ng July, huwag muna kayong magsara ng video na ito dahil bago kayo maniwala o bago kayo mag-alala o bago kayo magpasalamat ng maaga, kailangan ninyong malaman ang totoong nangyayari. Sa video na ito, sasagutin natin ito ng diretso at tapat, hindi tsismis, hindi haka-haka, kundi ang aktwal na status basis sa mga opisyal na dokumento at anunsyo ng gobyerno. Kaya kung kayo po ay mga SSS pensioner, GSIS pensioner, senior citizen o retiree, mahalaga itong panoorin ninyo hanggang huli. Dahil marami sa mga kababayan natin ang naguguluhan at hindi natin gustong may lolo o lola na aasa sa isang bagay na hindi pa naman totoo. Pakinggan ninyo itong mabuti. Una sa lahat, linawin natin, ano ba talaga ang Universal Social Pension Bill? Ito ay isang panukalang batas sa Kongreso na naglalayong magbigay ng pantay na pensyon sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas, kahit hindi sila SSS o GSIS pensioner, kahit hindi sila indigent o mahirap. Ang pangarap dito ay simple. Bawat matandang Pilipino may karapatan sa suporta ng gobyerno dahil ito ay bunga ng buong buhay nilang paghihirap at paglilingkod sa bansa. Ngayon, ito ang mahalagang bahagi na dapat malaman ninyo. Ang Universal Social Pension Bill ay approved na sa committee level sa Kamara de Representantes. Ibig sabihin, pumasa na ito sa House Special Committee on Senior Citizens at may suporta pa mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Pero, at mahalaga itong pero, committee approval lamang ito. Kailangan pa nitong dumaan sa plenary session ng buong Kamara at pagkatapos, kailangan pa itong ipasa ng Senado. Pagkatapos noon, kailangan pang pirmahan ng Pangulo bago ito maging opisyal na batas. Kaya, kung tatanungin ninyo ako, confirmed na ba ang 6,200 piso na Universal Social Pension? Ang sagot sa ngayon ay hindi pa. Hindi pa ito batas. Walang opisyal na anunsyo mula DSWD, SSS o GSIS na nagkukumpirma ng eksaktong halagang 6,200 piso. Ito ay isa sa mga numerong kumakalat online, pero wala itong basehan sa anumang opisyal na dokumento ng Kongreso o ng ahensya ng gobyerno. Ito ang hindi alam ng marami. Ang mga panukalang bill sa Kongreso ay may iba't ibang bersyon at iba't ibang halaga ang minumungkahi sa bawat bersyon. May bersyon na nagsasabing 1,000 piso kada buwan. May bersyon na mas mataas, pero walang opisyal na bersyon na nagsasabing 6,200 piso ang magiging buwanang halaga at wala ring anumang katibayan na ito ay ilalabas sa unang linggo ng July. Kaya bakit kumakalat ang balitang ito? Dahil, mga kababayan, marami sa mga pahayagang ito online ay may layuning makakuha ng maraming click, maraming views, kahit hindi ito totoo. At mas malala pa, may mga AI-generated na video na kumakalat sa social media na gumagamit ng salitang approved o confirmed bilang headline. Pero kung susuriin ninyo ng mabuti, wala palang basehan ang laman. Ito mismo ang pinapaalalahanan ng DSWD sa publiko na mag-ingat tayo sa mga fake video na nanlilinlang sa ating mga senior citizen. Kaya ngayon, huwag ninyong palampasin ito. Narito ang mga totoong update na dapat ninyong bantayan sa buwan ng Hulyo 2026. Una, para sa mga SSS pensioner. May tunay at kumpirmadong pagtaas ng pensyon na dumarating, ito ang tinatawag na SSS Pension Increase, ikalawang tranche na aktwal na ipapatupad. Halimbawa, kung kayo ay tumatanggap ngayon ng 4,500 piso kada buwan
Bilang batayang pensyon, maaari itong dumagdag ng ilang daang piso depende sa inyong kontribusyon at sa taon ng pagre-retiro ninyo. Ang totoong dagdag na ito ay hindi biglang 6,200 piso. Ito ay unti-unting pagtaas base sa Pension Reform Program ng SSS na hindi nangangailangan ng dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro dahil ito ay pinunduhan sa loob mismo ng sistema ng SSS. Para mas malinaw, gawin natin ang simpleng computation. Kung ang inyong buwanang SSS pensyon ngayon ay 5,000 piso at kayo ay kabilang sa mga qualified na pensioner para sa dagdag na 10% sa ilalim ng bagong reforma, maaari ninyong asahan na tataas ito ng humigit kumulang 500 piso, kaya magiging 5,500 piso kada buwan ang matatanggap ninyo. Hindi ito eksaktong pareho para sa lahat. Depende ito sa inyong monthly pension amount, sa inyong credited years of service, at sa petsa ng inyong pagre-retiro. Pero ang punto dito, mga pensyonado, ay totoo ang dagdag na ito at hindi kailangang maghintay ng 6,200 piso na hindi naman opisyal para makaramdam ng ginhawa. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioner. Ang GSIS ay patuloy ding nagpapatupad ng mga reforma kabilang na ang pag-aalis ng cap o limitasyon sa ilang uri ng survivorship pension. Ibig sabihin, kung kayo ay biyudo o biyuda ng isang dating GSIS member, ay may takda ang inyong pensyon. Maaaring dumagdag ito ngayon dahil sa bagong patakaran. Halimbawa, kung ang dati ninyong survivorship pension ay nakakap sa 3,000 piso kada buwan, maaaring tumaas ito depende sa kabuuang kontribusyon at serbisyo ng inyong yumaong asawa. Mahalagang i-verify ninyo ito sa pamamagitan ng GSIS Touch App o sa pinakamalapit na sangay ng GSIS. Pangatlo, para sa mga senior citizen na kabilang sa DSWD Social Pension Program o SOCPEN. Ito po ay para sa mga indigent na senior citizen, ibig sabihin wala pong ibang regular na kita o pensyon. Ang halagang ito ay 1,000 piso kada buwan na karaniwang inilalabas kada quarter. Kaya minsan, ang natatanggap ninyo ay 3,000 piso kada 3 buwan. Ito ay totoo at ongoing na programa, hindi kailangang maghintay ng 6,200 piso dahil ito mismo ay tunay na tumutulong sa milyon-milyong senior citizen sa buong bansa ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas kalimutan, ang mga loan deduction at ang tinatawag na clawback o offset. Marami sa atin, mga kababayan, ang may nautang sa SSS o GSIS, maaaring salary loan, calamity loan o pension loan. Kapag may utang kayo, ang bayad dito ay automatikong ikinakaltas sa inyong buwanang pensyon bago pa man ito marating sa inyo. Halimbawa, kung ang inyong kabuuang pensyon ay 6,000 piso kada buwan at may buwanang amortization na 800 piso para sa isang loan, ang aktual na matatanggap ninyo ay 5,200 piso lamang. Kaya kung minsan, mas mababa sa inaasahan ang laman ng inyong pensyon, hindi ito palaging dahil sa pagbawas ng benepisyo. Kadalasan ito ay dahil sa automatikong pagbabayad ng utang. Ito rin ang tinatawag na clawback or offset. Ibig sabihin, kung sakaling may sobrang binayad ang SSS o GSIS sa inyo dati. Halimbawa dahil sa pagkakamali sa computation o overpayment, maaaring bawasin ito ng paunti-unti sa inyong susunod na mga pension release hanggang mabayaran ang buong halaga. Kaya kung minsan, biglang bumaba ang halaga ng inyong natatanggap, mahalagang tanungin agad ang SSS o GSIS kung bakit, sa halip na basta mag-alala o matakot. Ngayon, tungkol naman sa release schedule. Para sa mga SSS pensioner, ang inyong buwanang pensyon ay ipinapadala base sa huling 2 digit ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang huling digit ninyo ay 1 o 2,
karaniwang unang linggo ng buwan ang inyong schedule. Kung 3 hanggang 5, karaniwang ikalawang linggo. At kung 6 hanggang 0, karaniwang ikatlong linggo. Para sa mga GSIS pensioner naman, karaniwang tuwing ika-15 ng buwan ang release at maaaring iba-iba depende sa inyong bangko. Palagi ninyong i-verify ang schedule sa opisyal na app o sa inyong bangko para hindi kayo maligaw ng petsa. At dito na tayo pupunta sa isang napakahalagang paalala, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners, lalo na para sa mga GSIS pensioner. Kailangan ninyong kumpirmahin taon-taon na kayo ay buhay at kwalipikado pa rin sa inyong pensyon, karaniwan sa buwan ng inyong kaarawan. Ngayon, mas madali na ito dahil maaari na itong gawin sa pamamagitan ng facial recognition sa GSIS Touch app. Hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Pero kung hindi ninyo ito matapos, sa takdang panahon, maaaring masuspend muna ang inyong buwanang pensyon hanggang makumpleto ninyo ang requirement. Kaya huwag ninyong palampasin ito. I-check ninyo agad kung kailan ang deadline ninyo at gawin ito ng maaga. Ngayon, mahalagang bahagi rin ito, ang babali laban sa scam. Dahil alam natin, mga kababayan, na ang mga manloloko ay lalong tumitindi, lalo na kapag may kumakalat na balitang tulad nito. May mga fake na video sa social media na gumagamit ng salitang confirmed o approved tungkol sa 6,200 piso na pensyon, tapos may link na pinapadala para daw mag-apply o mag-claim. Huwag po kayong mag-click sa kahit anong link na humihingi ng inyong personal information, bank details o OTP code. Walang opisyal na proseso ang SSS, GSIS o DSWD na hihingi sa inyo ng ganitong impormasyon sa pamamagitan ng text, messenger o social media post. Kung may nagpapadala sa inyo ng ganitong mensahe o kung may kaduda-dudang tawag na nag-aangking mula sa SSS o GSIS, tumawag agad sa opisyal na hotline. Para sa SSS, tawagan ng 1455. Para sa GSIS, tawagan ang 8847-4747. At kung tungkol naman sa mga bagay-bagay sa bangko, katulad ng pag-verify ng account, maaari ninyong tawagan ng BSP sa 8708-7087. Isulat ninyo ito sa papel, ilagay sa lugar na madaling makita para handa kayo kung sakaling kailanganin. May isa pang mahalagang paalala para sa ating mga senior citizen at pensyonado. Huwag kayong mag-isang magdesisyon kung may nag-aalok sa inyo ng libreng pera o instant na proseso para makuha raw ang bagong pensyon. Kausapin muna ninyo ang inyong mga anak, apo o kapitbahay na pinagkakatiwalaan ninyo. Mas mabuti ang dalawang isip kaysa mapagsamantalahan kayo ng mga taong walang ibang layunin, kundi ang linlangin kayo. Ngayon, bumalik tayo sa tanong sa simula ng video natin, confirmed na ba ang 6,200 piso Universal Social Pension sa unang linggo ng July? Ang tapat na sagot, hindi pa ito confirmed, hindi pa ito batas, at walang opisyal na anunsyo tungkol sa eksaktong halagang ito. Pero ang mabuting balita, mga kababayan, ay totoong may pagsulong ang Universal Social Pension Bill sa Kongreso, may suporta ito mula sa mga mambabatas at sa NCSC, at malaking pagkakataon na sa susunod na mga buwan o taon, ito ay maaaring maging batas. Kaya sa halip na maniwala agad sa mga hindi pa opisyal na balita, mas mainam na patuloy nating bantayan ang totoong pag-unlad nito at samantalahin natin ang mga totoong benepisyong meron na ngayon. Alam ko po, mga pensyonado, na hirap na tayo at gustong-gusto na nating may dumating na malaking tulong. Naiintindihan ko ang pananabik ninyo dahil matagal na tayong naghihintay, matagal na tayong nagtrabaho, at karapatan lang naman natin na makatanggap ng sapat na suporta sa ating katandaan. Pero dahil dito rin sa pananabik na ito,
madali tayong biktimahin ng maling impormasyon. Kaya ang pagiging matalino at maingat ngayon ang ating pinakamalaking proteksyon. Ang pensyon na ating tinatanggap, maliit man o malaki, ay hindi limos. Ito ay bunga ng inyong buong buhay na paghihirap, pagtatrabaho at pagpapatibay ng pamilya. Ito ay karapatan ninyo, hindi biyaya lamang. Kaya kahit ang proseso ay mabagal, kahit ang mga bill sa Kongreso ay tila kumukulo ng matagal, patuloy nating igiit ang ating karapatan at patuloy tayong maghintay ng may pag-asa, hindi sa mga fake na balita, kundi sa mga totoong hakbang na ginagawa ng ating gobyerno. Kung natulungan po kayo ng video na ito na maunawaan ang totoong nangyayari, huwag ninyong ikimkim ang impormasyong ito. I-share ninyo ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya na parehong pensyonado o senior citizen para sila rin ay malaman ang totoo at hindi sila madaling maloko ng mga fake na balita. Isang share ninyo, maaaring makaligtas ito sa isang kapwa nating matanda sa panganib ng scam. At huwag ding kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang bell notification para hindi kayo mahuhuli sa mga susunod na tunay na update tungkol sa SSS, GSIS at DSWD pension. Dito lamang kayo makakakuha ng tapat, malinaw at napapanahong impormasyon, walang palamuti, walang kasinungalingan, dahil kayo, mga minamahal naming lolo at lola, ay karapat-dapat sa katotohanan. Salamat sa pakikinig, mga mahal kong pensyonado at senior citizen. Ingat lagi at hanggang sa susunod na video.